Nang ibaling ni Javier ang tingin sa kanyang pamangkin, muli ito nagsalita. Kaya nga parahin natin siya nagustuhan, Uncle. Hindi naman naiwasan ni Javier ang mapakunotoo sa sinabi ng kanyang pamangkin. What did you say? Bago pa makaimik si Alter, napunta ang atensyon nila sa paghinto ng isang lalaki sa tabi ng mesang okupado nila. Nang mapunta nila sa lalaki, bumungad sa kanila si Tado. Sir, pinapasundo po kayo ng papa ninyo. Kaagad tumikim si Mara. Hindi nagawang sagutin ni Mara ang tinuro ni Tado nang biglang magsalita si Javier. Naalala ko na ikwento mo noon na hindi dapat akong pasalan mo kung hindi yung pamangkin ko. Hindi ka kikita ng impresyon ng mukha nito, ngunit mahinahon naman ang pananalita nito. And it was Alter, right? Tila naman na niyo ang lalamunan ni Mara. Tell me, Mara, inagaw ba kita noon sa pamangkin ko? Umawang ang labi ng babae upang tumutol sana, ngunit muling nagsalita ang kanyang mister. I can see pain and hate in Alter's eyes. Tila pinagpawisan ng malapot sa noo si Mara. Hindi niya mawari kung anong kanyang sasabihin. Hindi lingid sa kanya na hindi maayos ang relasyon na magtiyuhin, ngunit tila hindi pa siya handang sabihin iyon kay Javier. Nasaktan ko ba siya noon? Oo, sir. Sigurado nasaktan mo siya. Hindi lang ang puso niya kundi pati rin ang pride niya. Walang kangiting-ngiting sa batitado. Bago pa makahuma si Mara, Morito nagsalita. Ikakasal na dapat sila ni Mamara noon, pero bigla kang dumating sa mismong araw ng kasal at pinigilan sila. Tado, hindi mo naman kailangang... Pinuto ni Tado ang kanyang sasabihin. Sorry ma'am, pero dapat niyang malaman ang mga nangyari. Baka sakaling makatulong sa kanya ito para makaalala na siya. Kung gano'n, nasaktan ko palang pamangkin ko. Nauulinigan ang lungkot sa tingin nito. Sabi ni Papa, nasa loob ng pamilya ang posibleng may pakanasa nangyari sa akin. Tila tumigil ang mundo ni Mara sa sunod itong tinuran. Could it be my nephew? Javier? Hindi, Javier. Hindi yun magagawa ni Alter. Mabuting taong pamangkin mo. Naging dahilan iyon upang mapatingin sa kanya si Javier, ngunit mabilis namang sumabat si Tado. Pero may motibo pa rin si Alter, ma'am. Tila nagpantig ang tenga ni Mara sa narinig. Tumalim ang titig nito kasabay ng pagbaling nilang tingin sa tauhan ng kanyang mister. Una sa lahat, Tado, wala kang patunay na may kasalanan si Alter. Magpakita ka muna ng ebidensya bago ka mambintang. Hindi nito maiwasang pagtaasan ng tinig. Tila bigyan na naramdaman ng pagkulo ng dugo niya sa lalaki. Hindi ako nang bibintang, Mamara. Sinasabi ko lang sa iyo ang posibilidad. Mahinahon ang bitaw ni Tado sa bawat salitang kanyang binitiwan. Ngunit hindi pa rin iwasan ni Mara na mapakayom ang kamao. Hindi yun nakaligtas sa paningin ng lalaki, ngunit hindi pa rin ito nagpatinag. Ma'am, alam ko po naging mabuting pakikitungo sa iyo ni Alter, pero wag ka sana maging bulag sa posibilidad. Nagit-git naman ang ngipin ni Mara kasabay ng kanyang pagtayo. Hindi ako bulag. Nagbubulag-bulagan sa katotohanan, Tado. Ang punta ko lang, magpakita ka muna ng ebidensya bago ka magsalita. Mariing wika nito. Mabilis tumayo sa pagkakaupo si Javier na makita niyang pamumula ng mukha ng kanyang misis dahil sa galit. Tama na. Mahina niyang turan kasabay ng pag-akbay niya sa kanyang misis. Please relax. Pagsabihan mo si Tado, nakakainis na kasi. Hinagod naman ni Javier ang likod ng kanyang kabiyak. Mabuti pa uwi na tayo. Hinugot ni Javier ang wallet mula sa kanyang bulsa. Naglabas siya mula ng ilang libuhin at saka iniabot iyon kay Tado. Pay for our bill. Nang tanggapin ni Tado ang pera, kagad na inalayan ni Javier si Mara palabas ng restaurant. Walang imik namang nagpatianod si Mara hanggang sa makarating at makapasok sila ng kanilang sasakyan. Huwag kang maniniwala doon kay Tado. Maya-maya ituran nito habang abala si Javier sa pagkakabit sa kanyang seatbelt. Hindi iyon magagawa ng pamangkin mo. Kadugo mo yun. Kahit galit sa iyon, hindi pa rin ang pagtatangka ng buhay mo. Marahan naman hinaplos ni Javier ang kanyang pisngi nang matapos itong ikabit ang kanyang seatbelt. Relax, okay? Don't stress yourself too much about it. Baka mapano ang baby natin. Buntong hininga namang napasanal si Mara. Nakakainis kasi si Tado eh. Bakit ba kasi bigla siyang dumating? Nasira tuloy ang araw ko. Nakasimangon itong turan kasabay ng pagbaling nito ng tingin sa labas ng bintana. Don't worry, pagsasabihin ko si Tado, I will tell him to distance himself to you. Mahinahong turan ni Javier, kasabay ng pagbuhay nito sa makina ng sasakyan. Nang magsimula silang bumiyahe na mayani ang katamigan sa pagitan nila. Natuon at atensyon ni Mara sa labas ng bintana, samantalang inabala naman ni Javier ang sarili sa pagmamaneho. Habang nasa biyahe sila, unti-unting humupa ang galit na nadarama ni Mara. Maayos ng pakiramdam niya na makarating sila sa mansyon ng mga soler. Ngunit hindi nito naiwasan na mapairap na makita niya ang paghinto ng sasakyang minamaneho ni Tado. Hindi na aalis ang pagsimangot niya kahit nang alalayan siya ng kanyang mister sa pagbaba ng sasakyan. Tama ng pagsimangot, okay? Mahinahong turan ni Javier kasabay ng paghaplos niya sa pisngi ng kanyang misis. Napabuga naman ang hangin si Mara. Tara na sa loob, Thunders. Ngunit natigilan si Javier sa narinig.
Mahina itong tumikim bago nagsalita. Mauna ka na, susunod ako. Hindi naman naiwasan ni Marang mapakunot noo. Mag-uusap lang kami saglit ni Tado. Lalong nalukot ang mukha ng babae sa narinig. Huwag mo sabihing naniniwala ka sa kanya. Kaagad hinawakan ni Javier ang kanyang mga kamay. No, hindi ganun. May punto si Tado. Gusto ko marinig sa kanya mismo kung bakit ganun na lamang pagdududa niya sa pamangkin ko. Tila dismayado naman napailing si Mara. Kaagad din itong bumitaw sa pagkakahawak ng kanyang mister. Please understand me, Mara. I am too desperate to bring my memory back. Puro ng pagsusumamo ang tinig ng kanyang mister, ngunit hindi na ibsan ang inis ng babae. Ay nako, bahala ka na nga dyan. Bago pa makaimik si Javier, mabilis nang tumalikod si Mara palayo sa kanya. Mara! Ilang ulit pa niyang narinig ang pagtawag ng kanyang mister, ngunit hindi niya ito tinapunan ng tingin. Nagpupuyos ang damdamin niyang pumasok sa loob ng House of Soler, ngunit natigil siya na makarating siya sa malawak na sala ng bahay. Mula sa sofa, prenteng nakaupo si Alter. Tila naramdaman naman ni Alter ang kanyang presensya. Nagangat ito ng tingin at nagtama ang kanilang tingin. Mara! Kaagad itong tumayo. Auntie! Alter! Pagtatama ng babae sa tinura nito, wala itong kangiti-ngiti. Asawa ko ng tiyuhin mo, kaya ganun ang tawag mo itapat sa akin. Awkward naman napangiti si Alter. Parang ang awkward naman nun, Mara. Mas matanda pa ako sa tiyahin ko. Mahina namang napabuntuhin niyang babae. Pero yun ang tama mong gawin, Alter. Nang hindi umimik ang binatay, muli ito nagsalita. Mula ngayon, sanayin mo nang tawagin akong auntie. Nailing namang nag-iwas ang tingin si Alter. Oo na pala. Hindi ko inaasahan ang pagdating mo kanina. Pero thank you kasi natulungan mo ako may kwento kay Javier na nangyari noon. Kaagad naman bumaling sa kanyang binata. Forget it. Maliit na bagay lang naman iyon. At isa pa, hindi ko naman ginawa yun para kay Uncle Javier. Hindi na iwasan ni Marang mapakunot noo. Anong ibig mong sabihin? Ginawa ko yun para kay Granddad. Kung hindi niya hiniling na kausapin ko si Uncle, hindi ko kayo susundan sa pinuntahan ninyo. Tila naman lumakas ang pintig ng puso ni Mara. May motibo pa rin si Sir. Tila silang plaka nag-echo ang tinig ni Tado sa pandinig ni Mara. Napanunok si Mara bago siya umimik. Galit ka ba kay Javier? Nag-aalangan tanong niya. I will admit, sobra akong galit sa kanya. Kung wala siya, siguradong kasal na sana tayo ngayon. Tila lalong lumakas ang kabog sa dibdib ng babae. Tila sa isang igla pumasbong rin ang kanyang pagdududa. Mahal kita, Mara, at wala pa ako minahal na babae na tulad ng pagmamahal ko sa'yo. Sincero ang mga mata nitong nakatitig sa kanya. Sobrang bigat ng puso ko na nakikita kita sa piling ng sarili kong tiyuhin. Tila maluluha si Alter, kaya naman nag-iwas siya ng tingin. I really hate my uncle. Sana hindi na lang siya nabuhay. Mariing tura nito. Kitang-kita rin ang pag-igting ng panga nito. Anong sabi mo? Nang bumaling sa kanya si Alter, mariin siyang tumitig sa lalaki. Gusto mong mamatay ang uncle mo? Kaagad naman umiling si Alter. Mara, that's not what I want to... Naputo lang sasabihin niya na magsalita si Mara. Hindi, Alter. Malinaw ko narinig ang sinabi mo. At tila tinakasan ng dugo si Alter sa sunod na lumabas sa labi ng babaeng kanyang iniibig. Sabihin mo nga sa akin, ikaw ba nagtangka sa buhay ni Javier? Hindi na iwasan ni Marang mapabuntong hininga habang nakaupo siya sa kanilang kama at nakatulang tingin sa floor-to-ceiling wall ng silid. Nakaramdam siya ng guilt nang bumalik sa alaala niya ang laban ng usapan ni Alter. Iniisip mong makakaya kong patay ng uncle ko? Gumuhit ang pait sa kulay kayo mangging mga mata ng lalaki. It's true na kaya kong hilingin na sana mawala na lang siya. Pero kahit kailan hindi ko magagaw maging kriminal, Mara. Nang islap ang mga mata nito, tila anumang oras ay maluluha ito. I know hindi kami okay ni Uncle. Well, matagal na kami hindi magkasundo. Ayos lang naman sa akin na pagbintangan ako ng iba. Expected ko na yun. Ngunit ikaw? Para akong sinaksak ng ilang ulit sa puso, Mara. Puro nang hinanakit ang tinig ito. Hindi naman naiwasan ni Mara makonsensya sa tinula nito. Umawang ang labi niya upang magsalita sana. Ngunit bago pa siya makaimik, marinigita niya si Javier. Sobrang sakit na pagdudahan ako ng babaeng mahal na mahal ko. Alter, mahinang usal ni Mara. Humakbang siya palapit sa lalaki, ngunit bago pa niya magawa iyon, umiling-iling ang lalaki at saka ito mabilis na humakbang paalis. Ilang ulit niyang tinawag ang pangalan ng binata, ngunit hindi siya nito pinansin. Mahina na lamang na napabuntuhin niya si Mara matapos niyang maalala nangyari. Nagtatampo ka ba sa akin? Naramdaman ni Marang pagpulupot ng kamay ni Javier sa kanyang bewang. Sunod din niyang naramdaman ang pagpatong ng baba ni Javier sa kanyang balikat. Sorry, gusto ko lang talagang malaman ang mga nangyari sa nakaraan. Hindi naman umimik si Mara. Sa halip tinanggal nito ang kamay ni Javier na kayakap sa kanya. Tila naman sinaksak sa pusong lalaki sa ikinikilos ng kanyang misis. Matulog na tayo.
Wala itong kangiting-iting umusod palayo sa kanyang mister at saka pumeso ng higa. Ni hindi nito tinapunan ng tingin ang lalaki kahit nang magkumot siya. Hindi pa siya nakontento roon. Kaagad din siyang tumagilid patalikod sa kanyang asawa. Mara, mahinang tawag sa kanya ni Javier, ngunit nanatili itong walang imik. Let's talk please. Nagsusumamang tula ni Javier, ngunit hindi naman nagpatinag si Mara. Mahina na lamang napabuntong hininga si Javier. Lupaypay ang balikat itong lumapit sa lampshade at saka pinatay iyon. Muli pa niyang tinapunan ng tingin si Mara bago ito tuluyang lumapit at magpa siyang humiga sa tabi ng kanyang misis. I'm sorry. Usal niya matapos ng ilang sandaling katahimikan. Nang hindi umimik ang kanyang misis, tumagilid siya ng higa para sa nakatalikod niyang kabiyak. Please don't get mad on me. It's breaking my heart, Mara. Puro ng sensibilidad na usal nito kahit hindi nito sigurado kung gising pa ang kanyang misis. Sa kabilang panig, tila naman na antig ang nagtitigas-tigas ang puso ni Mara. Maluha-luha siyang tumagilid paharap sa kanyang mister. Ikaw naman kasi, mangiyak-ngiyak nitong wika. Kaagad naman umusad palapit sa kanya si Javier at mabilis na niyakap ang kanyang kabiyak. Na-hurt ako. Ang lagay kasi para mas kinampihan mo pa si Tado kaysa sa akin. Hindi napigilan ni Marang mapahikbi. Naluha siya, hindi lamang dahil nagtatampo siya kay Javier kundi dahil tila naubos ang lakas niya ngayong araw dahil sa matinding damdamin. I'm really sorry. Dinampian niya ng halik ang buhok ni Mara at saka masuyo niyang hinagod ang likod nito. Hindi ko sinasadyang iparamdam sa iyo yon. Gusto ko lang talagang maliwanagan. Napasingot si Mara kasabay ng pag-angat niya ng tingin. Naiintindihan ko na. Sorry din kasi hindi kita intindi kanina. Kaagad naman pinunas niya ang luha ng kanyang misis. Huwag ka nang umiyak. Hindi naman nakagalit sa iyo. Salamat, Thunders. Emosyonal na yumakap siya sa kanyang mister. Hinagod naman ni Javier ang kanyang likod bilang tugon. Oo nga pala, bakit ang tagal ninyong nag-usap itado? Anong pinag-usapan ninyo? Mahina namang napabuntong hininga si Javier bago siya magsimulang magkwento sa kanyang misis. Kasabay ng kanyang pagsasalaysay ang pagbabalik tanaw niya sa nangyari. I want to hear everything from you, Tado. Kaagad naman humugot sa kanyang bulsa si Tado. Pagkatapos iniabot itong sarili nitong cellphone sa kanyang amo. Yan po ang dahilan kung bakit pinagdududahan ko siyang master. Kaagad naman tinanggap yun ni Javier. Hindi niniwasan mapakunot na makita niyang isang video sa screen ng cellphone. Sandali siyang bumaling sa kanyang tauhan bago ito nagpa siyang pindutin ang play button. Naramdaman ni Javier ang panunuyo ng kanyang lalamunan na makitang laman ng video. CCTV footage yun ang suntukan nila ng pamangkin niya na si Javier. Pinapakita ng video na kulang lamang magpatay ng dalawa. Kung ginagawa ka niyang sakta noon, maaari ka rin niyang mapatay, sir. Ilang sandali namang natahimik si Javier bago siya nagpa siyang ibalik kay Tado ang cellphone. Hire someone to investigate my nephew. I want to know his whereabouts before and during the incident. Kaagad naman tumango ang tauhan. Masusunod, sir. Matapos maikwento ni Javier ang naging usapan nila Tado, hindi na iwasan ni Marang mapatanong. Tingin mo magagawa kaya ni Alter? Honestly, I don't know. Pero mabuti na rin mag-imbestiga. Napatango naman si Mara sa tinuron ng kanyang mister. By the way, Mara, I already met my Kuya Gabriel, Kuya Florence and his family. Dumating sila kanina lang. Nag-angat naman ang tingin si Mara. Yung isa mong kapatid, dumating din ba siya? Marahang umiling ang lalaki. Hindi, but according to them, my Kuya Devian has been missing for more than 5 years. Tila lalo naman naging interesado si Mara sa narinig. Ha? Bakit daw? Bumuntong hininga si Javier bago nagsalita. No one knows. Basta bigla na lang siyang nawala. Hindi na nakaimik si Mara. Tila bigla rin siya napaisip ko ano nga ba nangyari. You know what? It's getting late. Dapat matulog na tayo. Gumuhit naman ng tipid ng ngiti sa labi ni Mara. Mabuti pa nga. Matulog na tayo dahil bukas may papakita ako sa'yo. Tinatagan ni Mara ang sarili. Ugong ng kanyang isipan na kapag desisyon na siya sa susunod niyang gagawin. Ikukwento ko sa yung dahilan kung bakit tayo humuntong sa kasalan. Tila umabot sa langit ang kabog ng dibdib ni Mara nang baybayin nilang hardin. Nang sandaling huminto siya sa harap ng kubo, pilit tinatagan ni Mara ang kanyang sarili. Aniya sa isip, wala na iyong atrasan. Nanginginig ang kamay niyang pumitas ng kulay dilaw na hibiscus at saka niya humarap sa kanyang mister. Dapat mong ihanda ang sarili mo, Thunders. Marahan namang tumango ang lalaki. What's the story of this place? Puro ng pagtatakang iginalan ni Javier ang paningin. Kay sarap sa mata ang lunti ang paligid, ngunit ramdam niya ang tensyong nadarama ng kanyang asawa. Pasok tayo sa loob. Hindi na hinintay pa ni Mara magsalita ang lalaki. Nagpatiun ito sa pagpasok. Wala namang imik na sumunod sa kanya si Javier. So, anong meron dito? Tanong nito matapos buksan ni Mara ang ilaw ng kubo. Hinarap sa ni Mara. Saka nito inipit ang bulaklak sa kanyang tenga. Javier?
Panimula ni Mara na siya nagpakabog sa puso ng lalaki. Naramdaman niyang may mabigat na sasabihin sa kanya ang kanyang misis. Dito na buo ang kambal, Javier. Napakurap naman si Javier. Tila wala siya sa sariling iginala ang kanyang paningin. Ngunit unti-unti siyang nawala ng kulay na kaya sinunod na tinura ng kanyang kabiyak. You raped me. Napaawang kanyang labing napabaling sa babae. You raped me. Tila umugong na paulit-ulit sa isipan ni Javier. Tila nabingi siya sa tingin. Tinig ng paulit-ulit na nag-e-echo sa kanyang pandinig. Otomatiko niyang nasapo ang kanyang magkabilang tenga. Tanong niya sa kanyang sarili, totoo nga bang ginahasa niya ang kanyang asawa? At ang katanungang iyon tila nasagot ng rumaragas sa isip niya isang alaala. Name how much you want, I'm willing to give it. Walang emosyon siyang nakatitig sa nakatayong babae, habang parente siyang nakaupo sa itim na sofa. Sir? Mahina namang usal ni Dindi. Hindi niya inaasahan na yun ang dahilan ng pagtawag sa kanya ng isa sa anak ng kanyang amo. How much is your price, Dindi? Tell me, handa ka magbayad kahit magkano kapalit ng katapatan mo sa akin. Naparunok naman si Dindi. Simple lang naman ang gagawin mo. You will serve as my eyes to Mara. Lahat ng gagawin niya sasabihin mo sa akin. Sa halagang 10 milyon madali niyang napapayag si Dindi. Lahat ng kilos ng babae iniuulat ito sa kanya. Maging ang oras kung kailan ito kumain, anong kinain ito, maging oras ng pagtulog nito. Naging consistent rin ang pagpapadala niya ng stolen shots ng babaeng kanyang iniibig. I want to be with Mara tonight. Po? Nanlaki ang mata ng katulong. You heard me, and I don't like repeating myself. Sa tinura niyang iyon, wala na nagawa si Dindi kundi sumunod kay Javier. Samantala, hindi mawari ni Javier ngunit tinamaan niya yata siya ng demonyo ng alak. I will make her mine tonight. Namalayan na lamang niya ang sariling kumukuha ng gamot. Nang tuluyang ipasa ni Cindy ang larawan ng dalaga na sardin, wala sang sinayang sandali. Kaagad niyang tinungo ang nasabing lugar. Nadatnan niya sa sardin ng dalawa. Kitang-kita niyang nagdiningning ang mga mata ni Mara habang nakatingin sa paligid. Nang makita naman sa ni Dindi, sinanyasan siya nitong umalis na. Hindi naman nakaligtas sa kanyang paninang pagkabalisa sa mukha ng katulong na magpaalam ito sa dalaga.